So, ako, babatiin ko lang po ang napanood ko kagabi sa Wish Philippines. Ayan, congratulations po sa inyo lahat. So, marami po pala nagigising sa buong katotohanan at pinaglaban po talaga ninyo ang ating Wish Philippines, ha? So, alam po ba ninyo na iniyakan ko na talaga yung kagabi? Ang dami talaga, grabe, sobra. So, ganyan ang tunay na Pilipino na handang ipaglaban ng sariling bansa at hindi pumapayag na ibibenta sa kapwang Pilipino doon sa China. Diba? So, nakaka-proud guys, no? Kasi, bakit nasabi ko yun guys? Minsan ka, akala ko talaga, yung una kasi iniyakan ko lang, sabi ko nga, nakakapagod na, nakakapanghinaan na. Parang, sabi ko nga, kasi kapag iniisip mo naman yung parang wala na siguro tayong pag-asa na magkaroon pa tayong trabaho. Kung magkaroon ng trabaho, hindi lang tayo malaya. Again, kasi gagawin naman tayo ng alipin sa mga China. Diba? Tulad ni Rodrigo Duterte, ang masasabi ko lang ni Rodrigo Duterte at saka ni Sara Duterte, at binuboto man natin yan, sana magkakaisa po tayo lahat bilang Pilipino. Mabisaya man, Cebuano, at iba't ibang mga lingwahe. Magkakaisa po tayong lahat, buong Pilipino. Huwag po tayong puro maka-China. Hindi po ba ninyo naramdaman gagawin na kayo ng alipin sa mga China? Eh kung gustuhin po ninyo na i-opo ninyo si Sara Duterte, ay lalo siyang ama-api. Api-apihin si Sara Duterte sa mga China, sa kalaban niyo. Lalo na, parang walang pinag-aralan si Sara Duterte, ba't gano'n? No comment. Number 1, may namatay mga sundalo or mga kabataan dahil sa kanila, sa mga Duterte. Ano sabi ni Sara Duterte? No comment pa rin. Pero siya naman may dahilan. Siya may kasalanan. Di ba dapat sabihin, pinagbawalan niya? Ano ba ang problema? Ba't pinatay mo? Dapat marunong siya bilang isang magulang, nagiging isang magulang na rin siya, at may anak naman siya eh. Hindi yung no comment. Di ba? Di lalo na siyang apihin sa mga China. Puro siyang no comment. Ngayon, kung anong ginagawa nila sa kababayan nila, di papatayin din sila. Mga China naman, kung hindi man sila napatay sa kapwa Pilipino nila, mga ibang China ang papatay sa kanila. Bakit? Pag interesan sila nanakawin sa mga China ang gusto nila kukunin sa ating bansa. Kung tatuloy ka po, yung West Philippines, hindi naman makapunta yung mga China dyan eh. O yung mga Marcos pa, si ex-presidente Marcos, Israel, hindi yan, walang China yan. Mulang Rodrigo lang at saka si Ninoy Aquino lang. Nandyan na. Ang dami, mga Sambales, mga iba't ibang bansa ay lugar inagaw sa mga China. No? Ang dami, marami mga pinaglaban na nila ang kanilang area. Kasi kawawa yung mga taong nangingisda. Hindi na may mga taong nangingisda, hindi na sila malaya makapangisda. Pero sarili natin bansa yan, ha? Alam ba niyo guys, yung tulad sa ating mga Pilipino, wala man tayong problema eh. Wala man tayong problema dyan eh. Malaya naman yung mga China magpariti paroon. Gusto nila magbakasyon, huwag sila mangigugulo, huwag sila mang-angkin. Yun naman problema doon ba sa mga China. Kasi mang-angkin naman sila. Sila na ito mang-angkin ng area. Sila pa ito ng gugulo. Sila pa ito pumapatay ng tao sa West Philippines. Sila pa ito nagbawal sa mga taong nangingisda. Kung hindi po natin ipaglaban yung mga taong nangingisda sa West Philippines at iba pang mga lugar na malapit sa dagat at mangingisda, wala tayong mabibili ng mga ulam-ulam, wala tayong mabibili ng mga isda. Yan, tandaan nyo guys, kung ating pabayaan yung mga taong isang mangingisda. Diba? Hindi pwede yan na pabayaan po natin yung ating
kababayan na nangingisda na lang bagay yun na naman po ang pinagkakitaan nila pangingisda. Dapat ngayon, pagbabawalan pa sa mga China. Samantala yung mga China, malayo lang sila magparoon Kasi hindi naman po natin sila pinagbawalan, hindi naman po natin sila pinagigpitan. At hindi rin po yan pinagigpitan sa mga Marcos mula noon hanggang ngayon. Pero anong ginagawa nila? Sila na nga itong may utang sa mga Marcos, sa kingdom. Pero sila pa ito nagmamatapang at sa ating bansa. Yan hirap yun, guys, ha. Kahit sabihin man natin na ang barko binibinta sa mga Duterte na walang panintulot, wala pa rin silang karapatan magmamatapangan sa West Philippines. Kasi, dayuhan lang sila. Trespass lang sila. Wala silang karapatan magmamatapangan din sa West Philippines. Hindi naman sa kanilang sarili yan Kung barko lang man na naibenta ni Rodrigo, pwede naman yan ibalik sa ating Pangulo Pwede yan kukunin sa ating Pangulo. Yun nga lang, may kulong si Rodrigo. Duterte, dagdag sa kanyang kasalanan. Kasi hindi yun sa kanya kinukuha niya lang ako, binibenta sa China. Yun ang dahilan. Lalo na may laman ang barko na yun. Tapos hindi pa rin sila humihinto at hindi pa rin pipigilan yung ating Pangulo. Gusto pa nila bababain, ibaba at kim-kimi na naman nila ang lahat mga naipundar. Alam naman ni Duterte, marami na naman sila makingkim. At ang pabahay, hindi lang 1,000 yan. Diba? Lupa at lote, hindi lang din yan ang 1,000 yan. Kaya kung hindi natin magtanggol yan ang tunay ni Presidente, wala Kaya mo nga, dandahan na nga tayo umasinso. Dandahan na tayo umasinso sa ating bansa. Talagang trabaho. Pwede na tayo makapagtrabaho kung gusto natin. Diba? At saka, tinatasan na sa ating Presidente yung sweldo sa mga tao. Hindi magtatagal, tumataas yan. Yun nga lang, ang dami kasi guys na mga problema sa ating bansa, kaya hindi po yan na agad-agad tumaas. Pero pinapatasan ako guys. Pero hindi yan, pinapatasan na, pero hindi ulit na agad patasan ulit, hindi. Siyempre, kasi hindi marami po talaga problema yung ating bansa na binabalikat sa ating tunay na Presidente. Yung problema sa mga Duterte, sinusulo sa ating Presidente na binabalikat niya lahat. Pinapasan sa ating Presidente Marcos ang mga problema. Ayan. So, sana po guys, yun na po ang pananawagan ko sa lahat ng tao kahit saan man sa pinakasulsulo ng mundo. Ayan, wag na wag po din paniwalaan ang mga Duterte. Wag na wag po kayo magpalinlang. Sige sa lahat, wag rin po kayo sumasama sa pagrarali. Dahil kapag sumasama kayo, okay naman kayo sumasama kapag maganda yung maganda yung kanilang pangangaral. Yung pangangaral nila, yung sasabi nila, uy, kayo mga kababayan, kaya kami ay magrarally, magbuo tayo paano kayo magkaroon ng business. May business na yung ating Presidente. Ayan, narapitan natin Presidente para magkaroon ng business. Ganun ba? Yung tutulungan natin yung Presidente natin. Kaso hindi Inakit lang kayo para mamurahin kayo. Babastusin. Yan, tandaan ninyo. Hindi yan mawala sa mga Duterte na hindi kayo mumurahin. Tad pa kayo sa mura, gagawin pa kayo ng panakip bota sa kanilang mga kasalanan, at lulukuhin lang kayo at gagawin kayo ng mga tanga. Papahin po ba kayo? Ngayon, kayo na itong sumasama, nagtitiis sa maulanan, maarawan, pinapawisan, pahiyaw-hiyaw na walang kwenta ang hinihiyaw.
pagrarally, paninirang pore. Ano makaparaning dyan? Nabusog pa kayo sa pagmumura. Di ba? Kaya naman itong magrarally mga Duterte para lang maibaba yung ating presidente. Para lang makim-kim niyan lahat, mga pinaguran sa ating presidente at naipundar at pera sa bayan Yun naman ang dahilan kaya magrarally yung mga Duterte Di ba? Ano pa ba dahilan? Sila itong sakim at gahaman. Di ba? Ayaw magbago. Ayaw gustong, ewan ko ba, nakakahiya. Di ba? So, sila itong ginagaya. Gagayahin magtanakaw, magtsatsabo, manloloko, pumatay ng tao. O, sila mga Duterte ang ginagaya. Kung papayag kayo at magpalinlang pa kayo. Sabay, magising na kayo. Magising na po kayo. Maging military man or magiging rebelde man, magising na po kayo. Magpakatotoo na po kayo. Magpakatao na po kayo. Isa lang po yung ating Panginoon na dapat natin panindigan. At inasahan na sana mapatawad na po tayo sa lahat natin ng kasalanan.